Ngayong araw, isa na namang kwento ng kagalingan ang itatampok natin. Many years ago ay naitampok natin dito sa ating programa ang nangyari kay Mike Ongchua. Isang pangyayaring kamuntik nang magbigay wakas sa kanyang buhay. Balikan natin ang kanyang kwento. Hinahabol ni Mike at Dottie ang oras noon. Mag-aalas 8 na at isang oras na lang magsasara na ang pupuntahang grocery. Dali-dali silang sumakay ng jeep, di alintana ang anumang bagay sa kanilang kapaligiran. We were just into each other. We were just talking. The usual talk, the usual manner. Very casual. Not thinking about anything else. Kasi wala naman talagang kasuspicious nung time na yon. Di napuno ang jeep na kanilang sinasakyan. Sa kanang bahagi ng jeep sila umupo. 3 tao ang layo sa pinakamalapit na pasahero. May kalakihan ang pangangatawan ni Mike. Mag-aalangan ang kahit sino na lumapit sa kanya. Kaya naman ikinagulat nila ang sumunod na nangyari. Nag-move yung mama doon. Umusog siya punta sa akin, tapos umusog siya ulit. 2 beses siya umatras. Akala ko snatcher. Bumaba yung mama. Nakita pa namin yung mama eh. Naglakad lang siya dun sa gilid ng simbahan. Tapos sabi niya, may tama yata ako. Nung pinihit niya yung body niya, wala actually bleeding. Walang bleeding eh. May 2 stab. Tapos sabi niya, kaya mo ba itong ayusin? Inakala ni Mike noong una na maliit na hiwa lamang ang tama niya. Ngunit dahil isang nurse si Dottie, napansin niyang mapanganib na ang kalagayan ni Mike. Wala man akong blood pressure na namomonitor, pero hindi na maganda, hindi na normal yung vitals niya, kasi hawak ko din yung pulse niya. Hindi na siya tamang, masyado na siyang mabilis, tapos namumutla na siya. Inaripas ng driver ang takbo ng jeep upang umabot si Mike sa ospital. Sa mga panahong iyon, daing at panalangin sa Diyos ang pinanghawakan ni Dottie para mailigtas ang asawa. Time na yon, I was just praying na sana ano lang to, minor lang. Kung hindi man minor, ikaw nang bahala God kasi hindi ko naman talaga alam lahat ng gagawin ko. 10 minuto lang ang biyahe patungong ospital. Ngunit sa bawat minutong pumapatak, unti-unti ring nauubos ang lakas ni Mike. Bagamat ganun ang sitwasyon, di nawala ng pag-asa si Dottie. Sabi niya, okay pa, okay pa. Tapos mararamdaman mo, bigla siyang babagsak. Pagdating sa ospital, agad na inasikaso si Mike ng mga doktor. Siniguro ni Dottie na gagawin ng mga doktor ang lahat upang mailigtas si Mike. Ngunit di lamang sa kakayanan ng sarili at doktor nagtiwala si Dottie. Hindi ko naisip. Hindi ko inisip kung ano man yung pwedeng isipin na hindi maganda. Basta iniisip ko, ito yung best ko. May promise si God sa family ko. Mangyayari yun. Nang maramdaman ni Dottie na stable na si Mike, lumabas na ito at hinayaan ang mga doktor na gawin ang kailangang gawin. Ngunit lumabas ang doktor at ikinatakot ni Dottie ang kanyang sinabi. Patay na siya noon actually. Nung nag-zero BP siya. Kaya nila yun. Kaya ba nila? Ginagawa na nila lahat. Patay na siya nung time na yun. Kailangang umalis ng surgeon para gawin ng anesthesiologist yung part niya to revive him. Kahit ganun man ang sitwasyon, alam ni Dottie na inihanda siya ng Panginoon sa mga pangyayaring iyon at di pababayaan ng Panginoon si Mike. Yun yung snap moment ko na, God, ikaw ang in control. I did my part, they're doing their part. Everybody's doing their part, everybody's praying and interceding, pero it's all up to you. Alam ko, marami ka pang plans. Na-revive ng mga doktor si Mike, ngunit tinamaan ang large intestine at liver ni Mike. Kailangan nang tanggalin yung kidney. Ganun yung extent nung tama sa kanya. Isa yun. Tapos yung pangalawa, sabi, Dots, tanggal na yung kidneys. Tumudugo pa rin. So, naghanap kami. Kailangan naming tanggalan pa ng large intestine si Mike. Sabi nila, kung gagawin natin to, baka magkaroon pa siya ng isang butas.
yung tinatawag nating colostomy. Imbis na dudumi ka sa dapat labasan niya, dito na siya lalabas. So high maintenance yun. Everyday yun. Usually ang patients, ang nagiging issue nila doon, dahil meron silang colostomy, is yung self-esteem nila. Siyempre, may orifice na nakalabas. Tapos, tinitend mo yon. Sometimes, umaamoy yun kasi naiipon dun yung may bag. Yung kadudumi. Yun yung pinapakita sa akin ng surgeon na posibleng mangyari as complication dahil dun nga sa inoperahan sa kanya. Bagamat imposible ang maging normal na muli si Mike, pinatunayan ng Panginoong Diyos na walang imposible sa kanya. Dalawang dulo ng bituka, binawasan nila. So, pinagdikit na yon, ang inaantay na lang is mag-heal ng maayos. Na-bless kami dun sa procedure na yon, then first yun in the Philippines. And because of Mike, a lot of people were also blessed kasi they don't have to undergo through another surgery if there's a trauma sa intestine nila. Bagamat naging mahirap ang pagaling ni Mike, himalang nabawi ni Mike ang kalusugang muntik nang ipagdamot sa kanya ng sakunang naganap. Para kay Mike at Dottie, di matatawaran ang pagpapala at himalang ginawad sa kanila ng Panginoon. Absolutely a second chance at life. And it serves as a milestone in my life that I can go back to. Na-realize ko na kahit na gaano ka kagaling, kahit na anong estado mo sa buhay, pag si God yung nakialam sa life mo, siya talaga yung in control. Isang mensahe ang hatid ni Mike at Dottie sa taong nakagawa sa kanila ng pananakit. So kung meron kaming ginawa na any move that would have triggered him to do that, then we're sorry. We're so sorry. If he's listening now, I would like to say then na I release you from the thing that you've done to me, and I'd like to say then na I forgive you, brother. Lumapit ka na sa Diyos, no? At minamahal ka na ni Jesus. Tayong lahat po. Amen. Oh, grabe yung nangyari kay Mike. Para ako na pa OMG. Diba? Kasi walang provocation eh. They're not even hold-uppers. Basta hindi natin alam kung ano yung pumasok sa ulo ng tao. Basta sinaksak siya. Yun ang mahirap. So it's like a crisis in your life. Hindi ka nakapaghanda. Diba? Ang ganda-ganda ng buhay mo. Tahimik lahat. All of a sudden, parang you hit a wall. Diba? Kaya naman, pero nakita natin yung galaw ng Panginoon na talagang kahit paano mangyari sa'yo, pag protected ka ng Panginoon, protected ka at pagagalingin ka niya. Amen? Ayan. So mamaya, makakakwentuhan natin dito sa studio si Mike. In the meantime, ikaw muna, Alex, ang i-interviewin ko. Teka, bakit ako? Hindi naman ako nasaksak. Ayun nga, pero saksakan daw ng gwapo. Pero Oh, kasi, thank you, diba, since you have worked nga as a news reporter before, syempre curious lang ako, and I'm sure may iba rin nanonood sa atin na interesado na malaman paano ba maghatid ng balita, lalo na pag bad news. Diba? Lalo na kapag yung mga balita may kaugnayan sa mga karumal-dumal na krimen. Well, bigyan ko lang kayo ng perspective sa industriya ng pagbabalita. The more that it's violent, the more nakarumal-dumal yan, shocking, yan po ang gusto namin. Kasi yan ang gusto ng tao eh. Yung sensationalism, yan yung nagpapataas ng ratings. So the more karumal-dumal talaga nakakatakot, talagang pinapanood talaga kayo? Pinapanood talaga, base sa ratings. So Alex, nakapag-cover ka na ba? Nakapag-cover ka na ba ng mga balita sa mismong crime scene? At ano yung pakiramdam mo? Lalo na first time ka, anong nangyari noon? Ay, sobrang dami na. Kasi yan talaga, bilang reporter, ang baptism of fire ng reporter is you become a police reporter. So lahat ng gulo, saksakan, lahat ng away nandyan. At kung first time ka, talagang mahirap. Mahirap. Kasi ang nangyari sa unang nangyari sa akin yan, yung baptism of fire ko. Merong isang na-salvage dito sa Quezon City. Nauso yung mga salvaging nung panahon na yon. Hindi ko na sasabihin kung sino yung mayor, pero
ang dami nasa-salvage. Napunta kami right on the spot kasi unahan yan eh. Iskupan. Kung sino yung unang maka-scoop, ibig sabihin magaling yung ano na So yun. naunahan mo sila noon? Naunahan ko sila. Kaya lang, yung nakita ko talagang eksena, mahirap man sabihin, but it's a dead body, tapos his head was blown up. Oh. So nung makita ko yon first time, nanginig ang tuhod ko, muntik na akong mag-collapse. Pero nakontrol ko yung sarili ko. From then on, ang dami ng ganun. Yes. So ano epekto sa'yo nung mga ganong case katagalan? Siyempre, una na nanginginig ka pa. Was there a point na naging normal na lang ito para sa'yo? Eh, talaga palang ganun mangyayari pag palagi kang nai-expose. In fact, hindi ko nga akalain na minsan meron ako in-interview na assassination attempt. Gusto ko pang habulin para kung naghihingalo, parang gusto kong interviewin. So parang ako mismo, teka muna, hindi dapat ganito. Pero naniniwala nga ako, Jamie, in real talk, I believe yung mga reporter na minsan yung naka-embedded sa war o sa yung mga police stories na ganyan, crime scenes, reporting, parang kailangan din nila ng counseling kasi natotrauma din yan mga Talaga yan. So, sabi mo nga kanina, Alex, diba, normal na sa'yo, parang wala na lang sa'yo. Pero bakit ka nga ba umalis sa pagbabalita? Well, hindi maganda ang feeling ko pagka puro bad news, disaster, mga patay. Hindi, so, siyempre, sino wala matutuwa. Pero that's what sells. So, sa loob-loob ko, there's a longing in me na gusto kong... Kasi pag meron ding good news masaya yung mga tao, masaya ka rin sa balita, lalo na yung mga sports, yung mga success. No? So, ang difference talaga noon ay si Lord na mismo ang gumawa ng paraan. During that time, nakumbinsi ako na tumakbo sa isang partido at I became a senatorial candidate and the COMELEC imposed this requirement that all those who are running for public office, they should resign from the media so it would not be an undue advantage. So ganun ang nangyari. Pero nagpipray na rin ako, dati-dati pa kasi nakakapanood ako ng 700 Club Sabi ko, Lord, yan ang gusto kong show. Gusto ko dyan ako magbalita ng good news. And you know what? After the election, of course, alam naman ng lahat, natalo kami. I really found myself dito sa 700 Club through my friend Kata Inocencio dahil dati pareho kami nagbabalita sa Malacanang beat. Siya para sa kabilang network at ako rin sa kabilang network. Pareho kaming believer in Christ. Wow, nakaka-bless. From bad news, diba? Reporter ng bad news to reporter ng good news. Ayan, tulad nga ng sinabi ko kanina, diba? Sa aming pagbabalik, makakakwentuhan natin si Mike. Kaya naman, please stay tuned. And welcome to the 700 Club Asia. It's designed to bring the whole range of CBN ministries to Asia. So Lord God, I ask for your healing for all who are watching right now. Even the replays of this will be so powerful. Lord, there's just so much pain and bitterness in my heart today. But Lord, today I want to surrender this pain unto you. Just play and if you win, you're happy. Kahit naman sino kahit gano'ng kayaman ka pa. Lord, I give this pain to you. Give me the grace to forgive so that I can be set free, so that I can live a new life in you, God. I just point everything to Jesus, and He's the one responsible for everything. Join us on our mission to bring miracles into people's homes, one prayer and story at a time. Partner with us. We're back at kasama natin ngayon sa studio si Mike Ongchua. Hi, Mike! Hi! Thanks for having me. Ayan, kamusta ka na? Kamusta ka na, Mike? Kamusta na yung kalusugan mo? Grabe yung story mo. Lalo na yung organs na apektado ng pagkakasaksak sa'yo. What's keeping you busy these days? Well, sa awa ng Diyos, no, He has sustained me and He has been very, yung grace ni Lord, no, sobrang galing lang talaga. Without God's grace, I would not be here, no? I would not be here. So, Mike, doon sa nangyari sa iyo,
Ano ang naging impact nito sa pamilya mo? Nagkaroon ka ba ng trauma after that accident? At siyempre, paano ka nag-heal? I know, hindi madali dahil yung proseso at saka yung medical situation mo. Opo. Of course po, at first, no, it was very traumatic. Kahit sino naman siguro na medyo ganun ang nangyari ay magkakaroon ng kaunting paranoia siguro sa paligid habang bumabiyahe sa jeep or sa bus, medyo mapapatingin ka sa mga paligid mo. Pero God has given me the healing, no? Not just me, even my entire family, just sustaining me through His grace dahil sa yung peace na nabibigay niya po sa akin, sobrang ang galing lang at wala po siyang kapalit. Wala po siyang kapalit. That's right. Mike, meron pang pagkakataon na nagkita kayo ulit nung sumaksak sa'yo at paano mo siya napatawad, diba? Siyempre, ang hirap nun. Well, sa gustuhin ko man o hindi, wala po akong opportunity kasi I wasn't able even to file a blotter kasi I never saw the face. I only saw the back of the head of the perpetrator. So, yan po. Pero nirelease naman natin siya many years ago. And si Lord na po ang umaasikaso po sa kanya. Okay, Mike, may mga panahon ba na nakaranas ka ng challenge sa buhay mo at kinailangan mong balikan yung miracle healing sa'yo at saka yung biglang nangyari sa'yo? I'm sure you played that all over in your mind. Parang nakikita mo yun kahit nananaginip ka kasi ganun ang trauma eh. So, doon ka, paano ka humuhugot ng pag-asa after that traumatic accident? So, Pastor Alex, totoo pong naging parang sort of milestone nga po siya sa buhay ko. Nagiging part po siya ng overall testimony ko and sa kagalingan po ni Lord. Pero ang pinaka-pinaghuhugutan ko po talaga is yung krus, no? Kung ano pong nangyari sa cross, ano pong sakripisyo ni Lord para sa ating lahat, no? Kasi wala pong mas hihigit pa doon pag meron tayong mga challenges na nararanasan, kahirapan o kaya medyo may mga kung ano mang umaano sa puso natin, balikan lang natin yung cross, yung blood ni Christ, yun po talaga ang the best. More than 15 years na pala nangyari yon since the incident. In hindsight, ano bang mga revelation ang tinuturo sa iyo ni Lord mula sa naging karanasan mo at paano mo itong ginagamit para ikaw mismo through your testimony ay nakaka-minister ka sa mga tao for the healing of their emotions and their souls? Alam niyo, Pastor, ano po it's been actually mga 23 years na po ago ito. Naalala ko pa yung date, August, no? Pero ito po, ang lagi kong sinasabi at dinadasal is, yung position ko po sa life is a position of gratitude, no? Na, Lord, itong mga minuto, araw, years na dinagdag po sa akin, lahat po ito, bonus, blessing na po talaga siya eh. And this is something na I can be very grateful for, no? Kasi po, kung tutuusin po natin, pagkapanganak po natin, dapat hindi na po tayo nabubuhay dahil sa kasalanan, di ba? Ngayon, nararanasan natin yung buhay. Minsan may mga challenges, pati po yun tinatanggap ko na blessing from God. Thank you so much, Mike. At para po sa ating mga nanonood, ang nakuha kong lesson dun sa nangyari kay Mike is, life is short and life is uncertain. So mga kapatid, alam po ninyo, akala natin ang buhay natin ay mahaba pa ang panahon. Like yung nangyari kay Mike, wala namang problema, sumakay lang, and then suddenly he was attacked. Maaaring kayo ngayon ay nakakaranas kayo ng krisis sa inyong buhay. Hindi nyo alam kung bakit nangyari yon. Tinatanong nyo sa sarili nyo, Lord, bakit ako? Maaaring ikaw ay nasa banig ng karamdaman. Maaaring meron kang terminal disease. O di naman kaya ikaw ay na-scam, ikaw ay na-disappoint at
feeling mo hindi ka na makakabangon, meron pong purpose si Lord kung bakit inalaw niya na nangyari yan sa buhay ninyo, katulad po ng sinasabi ni Mike. So mga kapatid, it's not about question, Lord, why? Why me? Kundi alam lang natin that there is a God who was a purpose in our lives. Kapatid, kaya ka nabuhay dahil meron pang layunin sa iyo si Lord. Kailangan mo lamang ngayon, all your heartaches, all your pains, ang sabi ng Bible, all your cares, lahat ng mga challenges mo, kabigatan mo, sabi ng Panginoon, ibigay mo sa akin. Cast your cares to the Lord. And sabihin niyo, Panginoon, inanyayaan kita na pumasok sa aking puso. Help me to carry this burden, O God. And be my Lord and Savior. Kailangan po kita, Panginoon. Lahat ng kabigatan ko, binibigay ko sa iyo. Tulungan mo ako, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. And I want to live that abundant life that you have for me. In Jesus' name. And someone who's watching right now na nakaka-experience ka rin o naka-experience ka ng aksidente ngayon, critical ang sitwasyon mo or maybe ang isang family member mo and you're asking God, Lord, bakit to nangyari? Maayos naman ang buhay namin, nagdarasal naman kami, at maraming pumapasok na mga questions sa isip mo ngayon. And the Lord is telling you, I am healing you. I am healing you right now. Sige, pinapagaling ni Lord lahat ng trauma, lahat ng mga pains. Ngayon, meron kang sugat, may dugo, and you are traumatized with that situation. The Lord is healing you from that trauma in the name of Jesus. And someone who's watching right now, na you are depressed for 6 months. You've been depressed for 6 months, and nagsascout ka na ng lugar kung saan ka tatalon. And the Lord is rescuing you now, as in now, because God is a father to the fatherless. Nagka-question ka, yung tatay mo, bakit wala? But hey, the Lord is healing you from that pain of having no father, and He is comforting you from any depression and traumas. Right now, receive your healing in Jesus' name. Amen and amen. Mike, maraming salamat for sharing your inspiring story with us. But before we let you go, allow us to pray for you. Father God, I thank you for the second chance, the new lease on life that you have given our brother here, Lord God. And I know he has surrendered his life to you, Lord God. I just pray, Father God, all your blessings upon him, Lord God. I declare that he will be the head and not the tail. He will dwell at the top and not at the bottom. He will be the lender and not the borrower. In the name of Jesus, I pray that he will be very courageous and he will be very strong, Lord God, because he will experience, Lord God, an increase, Lord God, in whatever endeavors he has. I ask for favor and blessing, Lord God, and whatever his hands dip into, Lord God, you will bless. You will bless him, Father God. And I pray that you would use him, Lord God, through his testimony, Lord, so that more souls, Lord God, can be ministered by him. And you will lead them, Lord God. He will lead you to them, Lord, for more harvest of souls. In the mighty name of Jesus. Amen. Panginoong Jesus, tinatanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. As a teenager with a disaster of a life back in the late 70s, I will always be thankful to Pat Robertson and the 700 Club for leading me to the Lord. Never kong naisip noon na balang araw ako'y mapapasama sa mga hosts ng Pinoy version nito. Today, the 700 Club Asia continues boldly ahead with its mission of bringing miracles into broken lives.
Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Let's pray for Israel. Salamat, Lord, sa iyong pangako kay Abraham, ama ng lahing Hudyo at ng bansang Israel, na iyong pagpapalain ang lahat ng magpapala sa Israel, sapagkat pinili mo ang Israel na bayang sinilangan ni Hesukristo, na siya naming greatest blessing. He is coming back to Israel as King of Kings, Lord of Lords, and Prince of Peace, and we will be together forever and ever. Come soon, Lord Jesus. Amen. Sa episode po natin ngayon ay nagbalik tanaw tayo sa miracle healing na naranasan ni Mike 23 years ago. Naalala ko yung kwento sa Old Testament noong tumawid ang mga Israelites sa pamumuno ni Joshua sa Jordan River mula sa wilderness patungo sa Promised Land. Inutusan sila ni Lord na kumuha ng 12 bato galing sa Jordan River para gawing altar. Natatandaan ko pa yan, Alex, no? Sabi sa Joshua 4 verses 20 to 24, and those 12 stones which they took out of the Jordan, Joshua set up at Gilgal. And he said to the people of Israel, when your children ask their fathers in times to come, what do these stones mean? Then you shall let your children know, Israel passed over this Jordan on dry ground. For the Lord your God dried up the waters on the Jordan for you until you passed over, as the Lord your God did to the Red Sea, which he dried up for us until we passed over, so that all the peoples of the earth may know that the hand of the Lord is mighty, that you may fear the Lord your God forever. Yung pong minensyon ni Jamie na 12 batong yan, ito po ay nagsisilbing monumento na magpapaalala sa mga Israelita ng power and faithfulness ni Lord. Sa mga moments na dumaan tayo sa pagsubok at pagkatapos ay nalagpasan natin, tulad ng mga miracle healings na ipinaranas sa atin ng Panginoon, katulad ng naranasan ni Mike, lahat po ng iyon ay may tuturing na monumento na magpapaalala sa atin ng faithfulness ni God sa atin. God is indeed faithful. Truly, God is faithful and He will never let us suffer or be tempted beyond what we can bear. He will always provide a way for us to endure because His grace is sufficient for us. If you want to see more of these inspiring stories, partner with us. Send us a message on our Facebook Messenger, the 700 Club Asia. Or you can call the number on your screen or scan nyo lang ang QR code na nakikita ninyo ngayon. May God bless you and keep you, and may He make His face to shine upon you and give you peace. Shalom. God bless. God bless you more. Many times we had to eat once a day, and I remembered also I had to walk from home to school and then back from school to home para lang makapag-aral. Sobrang hirap ng buhay noon. Makalaya pa kaya si Abby mula sa sumpa ng kahirapan sa kanyang pamilya? Tunghayan ang kwento ng buhay ni Abby Borja dito lang sa The 700 Club Asia. Huwebes, alas 12 ng hating gabi sa GMA.